Kumpirmado. 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 Kumpirmado ang siniwalat ni Saldico na nagbibigay siya ng 2 billion kada buwan kay BBM. Galing yan sa flood control project. At nagpasingit pa sa kanya ng 100 project, 100 billion na project si BBM. Kasi nga siya yung Appropriations Committee Chairman at siyang in charge doon. So ito, lalo na kumpirma, mga kwentong ito, pati yung na-kumpirma din yung kay Sandro Marcos na pinasingit na 5.9 billion. Grabe ito mga Marcos talaga, mga kawatan talaga. Grabe. Buti na lang si Amy Marcos, hindi siya Marcos kasi sabi ni BBM, hindi yung kapatid ko, narinig nyo, nagsalita. Na sinabi na addict siya. So, langga, kumpirmado na yung 3 billion kada buwan mulang September 2022 hanggang August 2024. Grabe. BBM, resign ka na talaga. Wala na. Ito ang huli na kumpirma. Ginagawa siyang panakip butas, pangtabon, panglinis. Hindi naman siya sabon na panglinis. Si ladies and gentlemen, si dating DPWH Secretary Gabriel Singson ay nagretiro na po, umalis na po, nagresign na po sa Independent Committee on Infrastructures. Ang rason na hindi niya makaya yung pressure. At ang text niya sa kasama niya sa Liberal Party na si Egay Rese ay nag-text siya na ginagawa lang siyang ng mga Marcos administration na panlinis, tagalinis ng mga dumi. Hindi niya nakaya yung tatakpan mo kung ano mga pagnanakaw na ginawa sa flood control. Ibig sabihin, nagtali ito sa kwento ni Saldico na mayroon pang kasamang mga listahan ng mga proyekto na nagpasingit si BBM ng 100 billion na minanipula ni Lacson na sinasabi niya na totoo yung 1 bilyong singit pero hindi daw si BBM na pasingit kundi si Bersamin. Ang apo ni Bersamin, si Lucas Bersamin, kaya tinanggal si Bersamin. At saka si Amina Pangandaman, nakasama dyan. Yung apo naman ni Bersamin na si Adrian Bersamin at itinuturo si Trigib Olaybar ang isa. Ay, ginagawang mga panakip butas. Style nyo talaga, BBM. Mag-resign ka na, kakahiya ka talaga. Ikaw po ang nagnakaw ng lahat, ikaw ang utak ng lahat nito. Tapos, para may kakampi ka, yung mga congressmen na iba ay binigyan mo ng mga proyekto para marami kang maraming tagasalo. Grabe. The only way na maayos ang Pilipinas, sa totoo lang, mag-resign ka, BBM. Ganun lang ako kasimple. Para ipakulong ang may kakayahan lamang magpakulong sa iyo. Walang iba kundi si Sara. Kaya kahit ayaw man nila ni Risa Ontiveros, ayaw ng mga makakaliwa, ayaw ng mga Liberal Party, ayaw ng mga Pinklawan, kay Sara, kami po mas sinusunod ko po ang konstitusyon na kung sino ang Vice President, pag umalis ang Presidente, ay dapat siyang upo. Aminin natin ang katotohanan, walang ibang makakaya sa BBM na kanyang na-establisa na mga sasabihin natin na infrastruktura ng depensa niya, kundi ang tanging kalaban niya lang dyan ay pwedeng tumira niya sa kanya ay mga Duterte. Ganun lang bang ho yan kasimple?
Inamin na po, umalis na po si Gabriel Singson. Sinabi ni Igay Erese na kung bakit siya umalis na pe-pressure siya at ginagamit sa pantabon ng mga pagnanakaw sa flood control. Ang Malacanang, walang iba. Pag sinabi Malacanang, si BBM, wala nang iba. Kaya mga buwis ninyo, pasensyahan tayo mga buwis ninyo, hindi na mababawi yan kay BBM. Itatago niya na yan. O ito, pakinggan natin yung report. Kakaasar talaga. Ay, nako. Nakaka-reveal din talaga ito. Patay na ang ICI. Yan ang reaksyon ni Patay House na. Deputy Patay na ang ICI. Minority Leader Egay Erice kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erice si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Media Center, nangungulit sa balita si News 5 anchor Edwin Gaubok. Ano raw ang napag-usapan ni na Erice at Singson? Well, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitiw si dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero yung mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni Congressman Edgar Erice na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy, they are very revealing. Kasi ito binanggit sa amin ni Erice, ang pinag-usapan nila, very disappointed daw si Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. In fact, I'll just paraphrase kasi si Erice is also paraphrasing yung text message exchanges nila. Ang sabi raw ni Babe Singson, "Why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang?" Hindi lang the washing machine, punching bag pa. So ganun kalalim yung hugot at yung pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng suportang binibigay ng Malacanang doon sa ICI. Ito ang bahagi naming interview kay Edgar Erice. ICI is dead. Yung text message niya, sabi niya sa akin, "Why would I risk my life and my family just to solve Malacanang's problem?" Bigat ng payag ni dating Secretary Singson. No? Pero Bok, ano ang suportang hinahanap niya? Well, ang pagkakasabi kasi ni Erice, from the very start, mahigpit daw ang request talaga ni Babe Singson for several measures to be put in place para mabigyan ng kapangyarihan ng ICI. Among them, yung the power to cite witnesses in contempt and the power to cite agencies in contempt if they fail to appear or to submit documents. As well, immunity, the power of immunity para hindi sila habulin in the future ng kanilang mga ipoprosecute dito sa ICI. At least yung dalawang yon. Pangatlo, nabanggit na ni Erice kanina, medyo kulang sila sa fiscal autonomy. Hanggang ngayon daw, gumagamit pa rin sila ng DOJ lawyers. Wala silang sariling battery of lawyers na talagang kanila that they can count on. So may konting question doon sa independence nga ng ICI. So yun, iniintay ni Singson actually is mag-certify ng urgent ang Malacanang ng isang panukala na nagbibigay ng mga kapangyarihang ito sa ICI para sila'y makausad at makahugot ng mga tao, mga testigo at ng mga dokumento ng may otoridad na hindi lamang umaasa sa pake. At Bok, matagal lang usap-usapan na may gustong magbitiw sa ICI. Ito ba, si Singson na ba yun? Well, that's interesting kasi it turns out that as early as mga October 7, nag-privilege speech si Erice and he revealed na merong isang miyembro ng ICI daw na gusto na magbitiw. October to and this was just 1 month after makreate ang ICI which was created in September. So 1 month after that, meron na nag-iisip magbitiw sa ICI dahil daw sa kakulangan ng suporta in terms of power and authority ng ICI. Ngayon, si Erice is saying na from the very start, si Babe Singson ang kanyang nirefer nung privilege speech niya na yan noon pang Oktubre. So, unfortunately, tumagal lang ganoon from October until December, hindi gumalaw yung mga panukala na magbibigay ng kapangyarihan sa ICI. At yun hanggang ngayon, ang iniintay daw
ni Babe Singson. Unfortunately, we talked to Claire Castro, yung Palace Press Officer, nung linggo lamang, at we asked about yung possibility na isi-certify as urgent nga itong mga panukalang ito. Sa interview namin kay Claire Castro, sabi niya, parang hindi ganun kainit yung Malacanang na ipursige ito dahil, for example, PNP daw and NBI, they don't have contempt powers and yet they are able. So, ibig sabihin, kunwari lang kay Marcos. Kunwari kailangan niya. Hindi niya sinertify na magiging urgent na mabibigyan ng ngipin itong ICI sa pamamagitan ng batas na ipapasa, pero hindi niya pinirmahan na ito ay emergency. Kasi kung walang emergency na pinirmahan ng Pangulo, hindi ito magiging batas. So, ibig sabihin, bakit? Bakit ayaw niya? Akala ko ba sincero ka? Ibig sabihin po, ay ayaw niya, gagawin lang talaga yung washing machine, itong ICI. Kaya ang ICI ngayon, isang brand, pangalan ng washing machine. Oh, di ba? At sa simula pa lang, hindi na ako nagkakamali. Independent confidential investigation na nangyari. ICI, so washing machine. Tagalinis ng mga dumi ni BBM. Kaya ayaw niya yon, magpatuloy, malabakas pang inyong kapangyarihan. Kasi po, mabibisto na. Tapos natataon pa na wala na si Gabriel Babe Singson sa panahon na uupo si Sandro Marcos na imbestigahan. Pati si Pulong Duterte imbestigahan. Pati si Romualdez imbestigahan. Ano ibig sabihin nito? Nako. O patuloy, pakinggan natin siya, no? To do their own investigation. So they were going slow as far as that is concerned. And apparently, isa yan sa pang hugot ni Babe Singson. At Bok, ano pang sinabi ng ICI kaugnay sa pagbibitiw ni Singson? Well, as we reported earlier, si ICI Director at spokesman Brian Hosaka, he basically gave us the official ICI line, which basically says na si Singson is resigning dahil labis yung stress sa kanyang katawan at siya medyo may edad na. So baka hindi na niya kayanin moving forward. And also basically, Hosaka was saying na naibigay na naman ni Singson ang kanyang expertise doon sa komisyon as a former public works secretary. So as far as that is concerned, prosecutorial na yung next step ng ICI at okay na naibigay na ni Singson ang kanyang contribution. So yun, and maybe in a way that's true na napagod lang si Babe Singson, pero also in a way baka napagod siya sa kakaintay na bigyan sila ng kapangyarihan. But anyway, ito ang bahagi ng aming interview kay Brian Hosaka. Nagkakasundo naman yung tatlo. And I don't see any disgruntlement or any frustration on the part of Secretary Singson. Yun lang talaga. It's just because of the stress and the intensity of the work required here in the ICI. Siyempre matindi ang stress kasi pinipressure ka. Siyempre gusto mo sana free-wheeling, wala sanang stress kung tuloy-tuloy ang investigasyon na walang nagtigil-tigil. So ito, dahil may piling-pigilan, may mga threat pa kung ano, ay mabuti pa, total matanda na siya, nag-resign na lang siya at asikasuhin niya kanyang pamilya. Okay, Jiggy, yan muna ang latest. Balik sa'yo. Maraming salamat, Bok. News 5 anchor Ed Lingao mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Okay, yan po ang balita. No? Nakakalungkot naman. Nakakalungkot isipin. Diba? Nakakalungkot talaga isipin yung ganun mangyari. Sabi ni Sniper, kasi si Sandro Marcos nang imbestigahan kaya nag-resign yan. Malamang. Kaya pala, pumayag si Reyes na executive session, sikreto yung hearing ng iniimbestigahan si Congressman Roman Romulo. Ito pala yon. Pumayag siya. Ngayon, ibig sabihin nun, maaring mangyari na kapag hindi nag-executive session, ay may mabanggit si Congressman Romulo, banggitin niya pangalan ni Sandro Marcos o banggitin pangalan ni
Romualdez o banggitin pangalan ni BBM. Murumuro lang daw ang ICI, sabi ni Kushi. Si Merlita Manzano, dami mo sinasabi kapag ano namang pinasabi mo niyan? Okay, so sino pa? Si Chrissy Lags. Si Balikotos Kotos. Wala talaga independence ang ICI dahil si BBM ang nag-create. Tapos, susunod ka talaga sa kung gusto ni BBM. So, Rodi Rabi, tama ang ginawa ni Singson sa kanyang resignation sa ICI panel. Diliha lang siya dyan, o papel diliha, tagalinis. At punching bag at washing machine lang ng mastermind sa flood ghost control. Kundi mastermind yan si Romualdez at saka si BBM. Calixto Capriccio, alam kasi na walang kwenta ang ICI. Then sa dulo, ang golf na. Solomon Decano, talagang panatiko ka DDS itong host mo. Ito, ay wala ka. Ayun na lang ang katwiran mo, DDS. Pag tinamaan si BBM, katwiran nyo, DDS. Ginagamit yung DDS na sangkalan. Mitzi Dab. Kasi di ba isasalang na si Sandro Marcos, yun, pwedeng iniwasan yung sitwasyon na yan. Rolly Ocampo, takot mag-resign si Bangag dahil alam niya mangyayari sa kanya, lalo na kung si BP Sara ang naupo. Baka sa kulungan ang kanyang habang buhay. So, Rodi Rabi, Pastor, kumusta? Si Fortunato Bahinsua, maganda, magira na para patas ng sayang ang buwis ko. Grabe Wala na kakon, galit na. Mitch Dab, grabing gawain ng adik. Nakakasuklam. Art Conielo, magiging maayos ang Pilipinas kapag kapag tuluyang mawala si BBM. Sa pwesto, tama po yan. Si Virginia Malonzo, si Fortunato Bahunsua, anong gagawin natin? Hayaan ba natin yan? Sir, kailan ba makulong? Tapos si Pepito Duran, baka hersi lang yan naman, hindi po Persi to. Binalita na nga ng UNTV. Basri Yawa, good job attorney. Jing Onciano, good afternoon, Tony Toto. Yan ang balita natin ngayon. Si Elcid Pablo, lahat ng business, Katoto, mahina na, wala ng pera mga tao. Tama po yan. Tomas Esplana, tama lang mag-resign. Alpot Zibiter, ang binubuo ng ICI ni Bangag ay hindi naman talaga independent yun. Kinukumpasan yun ni Bangag at pang-divert lang talaga para matimahimas masan ang mga galit na taong bayan. Wala nang pinakamabisa sa paghingi ng pagpapatawad sa taong bayan kundi magsalita ka ng sorry, aminin mo Bongbong Marcos kung anong lahat, magsalita ka ng sorry at mag-resign. Independent Confidential Investigation. O yun nga. Oril Lepo, drama lang ni Sandro Marcos ang magpasailalim ng CI. Dr. Kausing, mula ako sa Lawag City. O yun, Tagalawag na ito. Bernard Magtibay, tinaasan na po ang sahod ng mga sundalo. Sigurado na lalakas ang suporta. O nga, bakit tinaasan sa next year mag-umpisa taas? Ana Marie, salute to you, Sir Toto. Amen. Merci Narbasa Suzuki. Sana matapos na si administrasyon ng BBM. Ayo gabi, Joe Lau. Si Ben Reklamador, kamag-anak ba yan ni Chabit? Kamag-anak po ni Chabit ito. Pero malayo. Ilocano rin po ito si Gabriel Singson. Pero matalino ito. Engineer ito, Doctor of Engineering. Wala doktor to para palabas lang ang ginagawa nila. Mapapalayas lang yan si Bangag ay by force. Lilia Pordelis,
Mata mo halatang walang tulog. Wala ba akong tulog? Mata ng halatang walang tulog. Kanino? Akin ba? Walang tulog ba? May tulog naman, oh. Hindi naman, ganun ba? Nantok ba ako? So, Ronel Pangilinan, saldi ko, wala akong kinurap kahit 5, DDS, clap, clap, clap. Credible ka, saldi. Credible naman talaga siya. Huwag ka na magkwento dyan, Ronel Pangilinan. Kasi puro kawalan kwenta mga pinagbabanggit mo. Nagbibigay na nga ng mga papel, detalye. Ang may mga petsa pa kung kailan dineliver kada bilyon, kada pera. Kompleto po, detalye. Kulang na lang ilalabas at pirmahan gagawing affidavit. Pero pagka purpose lamang na ipaparesign si BBM, sapat na yun. Jolly Monasterial, go decision, Singson. Kasi kaysa masira pagkatao mo, matagal niyang iniingatan. Thomas Esplana, baka may balak ang gobyerno na magdeklara ng martial law sa dami ng maikakaso sa kanila. Louis Cortino, pumunta kayo sa amin, maraming trabaho, karamihan sa mga nakakasuhan ay appointed ni Dutae. Ano ba yan? Ano naman, ang problema kasi sa iyo, Louis, mahilig kayo magtawag Dutae. Bakit? Kayo ba hindi tae, utak? Nasa kulungan ng Duterte. Kung ano na pang iyo, bakit nasisisi pa rin ang mama? Ay, wala talaga kayo. Sir Toto, karamihan nasa gobyerno ngayon, mga magnanakaw. Wala naman aminin dyan. Basta didilis mga bubo. Oy, bubo ba ako? Kasi didilis daw ako eh. Bubo ba ako? Sino mas matalino sa ating dalawa? Sniper, pag ang tao nag-resign, hindi yon ang nag-resign ang problema, kundi ang inaalisan ang institusyon ang may problema. So, Jeffrey, Katoto, noon ba naman imbestigahan, laging nakatago, puro executive session. Nako. Kaharudin, Kamar, Mafia Magabi, walang hiya, mga nag-congressmen, nakabarong na meet, pero galing sa nakaw. Yung si Zia Adyong Alonto, ang gwapo-gwapo palagi. Congressman, si Adyong Alonto, pahingi naman ng pera dyan. So, mga Mranao sa Lanao del Sur, dadon pirakiran. Tomas Esplana, grabe, sobrang mahal na mga bilihin ngayon. Sobrang mahal. Marami na po nagsasara ng mga negosyo ngayon. Cyrus Adrian Rununa, Dr. Toto, grabe ang pressure ng ICI pagbibitiw ni Singson. Deborah Linen, nakapasok ang mga addict dito, attorney. Toto, hayaan mo ng mga addict yan. At hulihin natin kapag may makita tayo na naghihitit dyan ng shabu. Crazy Lags, pangatlo na resignation sa ICI yan. Ang una nag-resign si Benji Magalong. Kaya halata talaga, sa kay Benji Magalong palang halata na tatabunan talaga. Pantabong kasi ito, si Benji Magalong gusto totoong investigasyon. Crazy Lags, pangatlo na resignation sa ICI yan. Tapos si Same Vlog. Di paniwala na nasa daming pera ay walang mapunta kay Saldico. Talagang may napunta kay Saldico. Pero totoo naman sinasabi niya na nangolekta siya para kay BBM, 2 bilyon mula September. May mga petsa pang inilagay niya kung kailan i-deliver. At saka may testigo siya si Gutesa at saka si Mark Diskaya at Dexay, Mark Diskaya at saka si John Paul Estrada. Shirley Bunker, tanggalin muna ang lahat ng Marcos family sa corruption, diktador. Ang lahat ng kayamanan ng Pinas at kayamanan ng mga taong bayan, kailangan bawiin na ng taong bayan ang pera na hawak nila ni BBM ngayon. Puro galing sa Pilipinas yan. Tapos si Kushil, may isip at prinsipyo, mga DDS, tama po yan, may isip at prinsipyo mga DDS, hindi sila sunod-sunuran kay BBM, tsaka mga makadilaw, tsaka makapink. Di ka panipaniwala na sa daming pera na yan, walang mapunta kasi may napunta na po doon. Hindi ako niwala na walang napunta. Buya Aragon, di ba, pwede magsama kayo mga abogado na may hawak na matibay na ang problema, ibang abogado nanghahanap buhay sa kabila .
So ngayon, sana ba ako? Sana ba ako? Natumalon ako eh. Okay, Thomas Esplana, di po ako ako DDS na ako. Bakit may problema ba kung DDS na ako? Ayoko na sa Dilawan para rehas lang na lang sila magkakampi ng Pinklawan. O, di ba? O, Crazy Lags, Kaharudin Kamar, Alaykum Assalam. Christina Barcelona. Tapos, parang lasing lang. Sinong lasing? Ako? Basta may resibo kayo against BBM. Sobra na po ang ebidensya. Grabe na pong ebidensya. Tapos, hello Dr. Kausin, nangamusta lahat ng living hero here in UAE. We wish huling Merry Christmas na ng lahat ng mga kurakot o dapat huling Pasko na to nila ni BBM. Sim Vlog, walang amin sa magnanakaw, sila lahat nagmamalinis. Tapos Sweet Rizzo, hi sir, solid Duterte po ako. Duterte, the best president ever in history of the Philippines. Mabuhay po kayo sir. Reggie Regal Felipe, good evening Dr. Toto. Silito Pornias, good evening Dr. Toto. Ano kaya paraan na ma-dissolve ang Kongreso? Ito'y klarong salot sa bayan at itong libang matitinong congressman ay ilagay sa mapa sa posisyon ni Sara. So, Roger Stribor, bawiin ang pera ng mga Duterte sa mga Duterte at DDS followers, correct ba? Kukunti lang po ang pera na punta sa Duterte, pasensya na ha. Pinaka trilyon-trilyon na punta sa boss mo kay BBM. Bakit isa? Pasensya na kayo, tinira ko ng hacker. Ganun talaga, lagi akong tinitira. Basahin ko na lang ha. Total, patapos na rin tayo. Si Silid, Sara resign, walang kwenta na BP. Ay, mas magaling pa si Sara po. Ikaw lang walang kwenta, Silid. Magreklamador, nawala po ako. Marlon Reyes, BBM, the president na magnanakaw. LP member ako pero surrender na ako sa kasama na sa mga NPA. Good evening, Atty. Toto Kausing. Allah bless you. Allahu Akbar. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Giyoto para sa langon sa mga Muslim sisi sa channel akan. Good evening po, Dr. Toto, watching from Singapore. Assalamualaikum Kaharudin. Alaikum assalam. 6 na taon na si Tatay Digong, 6 na taon din sila makaupo. Selma Tarimano. Ingat lagi ito kayo pag-asa namin mahirap sa Korea, sa South Korea. Reggie Regal Felipe, Dr. Toto, bakit legacy ng mga Marcos ang pagnanakaw? Ganun talaga, wala na tayong magagawa. Talagang ganun yan. Lilia Pinora, wala kagwanta si Singson, kaya bumitaw. Art Canielo, dinadali ka ng magluko-luko, attorney. So ngayon, kaya nga galit nga si Kabsat Chavit Singson dyan eh. Taga Ilocosur pa nga si Kabsat So, sino pa? Silito po, good evening, Dr. Toto. Ano kaya paraan na ma-dissolve ang Kongreso? Ayun, tingnan natin kung paano paraan. Arnold Huson, sino Dr. Kausing? Pakamusta lahat ng living hero here in UAE? We wish huling Merry Christmas. Nabasa ko na yung kanina pa. Sige, hanggang dyan lang muna tayo. At magandang gabi po sa inyo at hinahak na ako ng kalaban.